Magandang araw na naman po no, sa ating lahat. Bali, matagal na naman po tayong hindi nakakapag-upload or nakakapag-video dito sa ating farm. Bali, abalang-abala po kasi tayo at inayos na po natin at tinapos yung na-damage dun sa aming bahay. So kahapon is natapos na po natin. And ngayon is nandito na naman po tayo sa farm para mag-umpisang magtrabaho po ulit. And ang ginagawa po natin ngayon is itong binigay na flying pen. So pinupwesto na po natin siya at nire-repair. So sa taas lang naman po yung malaking damage, pero madali lang naman yan dahil lalagyan na lang po natin yan ng yero. So hinukain ko ng konti dahil nga sa sumasabit dito. Ayan. So konting-konting hukay pa siguro para talagang makuha na natin yung gusto nating taas ng flying pen. So dito ko na lang siya nilagay para yung area dito is magamit din. So kailangan nating gamitin yung mga area at hindi pa naman tayo nakakapagpatag ng maluwag. So sa ngayon is ito po yung sitwasyon dito sa aming bagong area. Bali kaninang umaga is pinakawalan ko na rin yung ating mga maliliit. And ang good news po sa atin ngayon, first time natin na magdi-dispose ng ating mga alagang Muscovy ducks. So hindi pa po naabot yung December na sinasabi natin. Pero may nag-order na po sa atin ng 5 piraso. At ito daw ay alagaan. So ayan. Nakahuli na tayo. So ito po yung mga first na napisa or napapisa natin. Bali 4 na babae at 1 lalaki ang order nila. Bali ang bigayan po namin dito no per kilo 230 per kilo. So kilo natin mamaya and saka natin malalaman kung magkano yung mapagbebentahan natin. And kaya ko rin po pinakawalan no itong ating mga Muscovy ducks na maliliit is overcrowded na kasi sila sa kanilang kulungan dahil nga sa medyo lumaki na sila. At ang resulta is ganyan, nagtutukaan sila. So yung iba kawawa no, yung mga pakpak nila dugo-dugo. At napansin ko na lang kaninang umaga, kaya pinakawalan ko na sila at malalaki na rin. So itong mga sisiw natin dito, may naging mortality tayo na isa. Bali naipit yung kanyang paa. So nandito po siya. So healthy po sila no, kung makikita nyo. And balak ko na rin silang pakawalan dahil nga malalaki naman na sila. So ang problema lang ngayon ay ulan pa ng ulan. Ayan. Maganda po ng ating mga sisiw no. So ayaw naman natin na sila yung madali lang sa sakit. Pero parang may problema tayo dito. Dahil yung isa is may dugo-dugo rin yung pakpak. So ayun yung brown. Ayun yung brown. Kita nyo. May dugo po yung kanyang pakpak. So nagfi-feather picking po sila. Kailangan na po nating solusyonan yan. Or papakawalan na siguro natin sila. So magbibigay lang tayo ng gamot. Para naman may protection sila sa kanilang pagbaba. And itong mga Muscovy ducks natin is talagang malulusog at malalaki na rin sila. So ayan, bali maamong-maamo po sila. Sanay na. And itong pabo natin is doon ko siguro ilalagay sa ating inaayos ngayon na breeding pen. So hindi ko na po siya papakawalan. So hindi na natin papakawalan. Baka madisgrasya na naman. So balak kasi natin siyang kuhanan ng kasama pagka ma-recognize na natin siya kung babae at lalaki. Kung babae siya or lalaki pala. So dito na natin siya ilalagay. Steady na po siya dito hanggang makuha na natin ng kasama. Maluwag na po yan dahil nag-iisa lang naman siya. And ayun, sana maano na natin no kung babae siya o lalaki para pag kumuha tayo ng kanyang kasama is hindi pa ganoon kamahal. Or pinapahiraman naman tayo, kaya lang mas gusto ko kasing bilhin na lang. Baka madisgrasya kasi natin is nakakahiya sa ating sa magpapahiram sa atin. And itong panabong natin no, bali iasawa ko po ito sa sa bulik sa susunod. Bali magpapaligo lang po tayo, paliguan natin sila. And ipapa-breed ko po ito sa sa bulik na itim.
para yun ang paparamihin kong kulay. So dito naman sa ano natin, manok nating isa is ganoon pa rin yung kanyang style ng pangingitlog, bali napakatagal. So ako po'y nababahala na, so papaliguan ko sila and saka ako isasalang. At inayos ko na rin kanina dito yung paitlugan, dito ko siguro ilalagay. So ayan, lalagyan ko na lang siya ng tuyong dahon ng saging and isprayan natin konti itong kulungan bago natin ilagay itong ating mga panabong na manok. So ayun na nga, ibababa natin yun ngayon. And talagang napakaputik na dito sa baba. Ganyan kasi yung ginagawa ng ating mga alaga. So sana naman is matuyo na dito para may amoy na kasi, kaya medyo dito sa taas ako tumatambay. So itong problema, kailangan natin hiwalay yung isang sisiw natin na brown. Baka ma-stress siya. So ang gaganda ng sisiw natin, kung makikita nyo, talagang labas na labas yung kanilang mga katawan sa ilalim. So ayun, tinutuka-tuka talaga yung brown, may dugo kasi. So tatanggalin ko muna mamaya. Ayun, kita nyo may dugo. Grabe, sobra-sobra naman yung pakain nila. Ba't nagtutukaan pa sila? Inahin pa naman yata. So dito rin sa ating mga sisiw, kung sinong may gustong bumili is mag-private message lang po kayo sa amin. At pwede po kayong makabil dito sa amin ng mga sisiw din na native na manok kung gusto niyo rin mag-alaga or magpalaki. So nagbebenta na po kami ngayon. So open na po kami ngayon sa bentahan. At ang magandang good news pa pala yun na dito, nagitlog na naman po yung ating mga manok. Nag-uumpisa na sila. So may isa na dito kanina, bago lang to. And ito is naglilimlim na. And dito naman is yung kahapon. So nadagdagan na rin ngayon. Hopefully is mangitlog na sila lahat dahil ang dami nating inahin na na pwede nang mangitlog. So yung mga RTL natin noon, hinala ko is yun is nangingitlog na. And yung mga inahin ng ating mga sisiw is ready na rin. So ito nangitlog na kanina, yung pinakamasipag natin at pinakamatandang manok. So gumaganda na rin kasi yung panahon, baka sakaling makapagparami ulit tayo ngayon. Dahil nitong mga nakaraang buwan is talagang diretso po yung ulan. So hindi lang basta ulan, bagyo pa po yung iba. Kaya medyo naantala siguro yung kanilang pangingitlog or naapektuhan. So ayun, back to business na po tayo. Magtitinda na po ulit tayo. Kahit sisiw or day old, pwede na rin po nating ibenta. And sa ganito rin po na size ng mga bibi, kung gusto nyo rin po is magbebenta na rin po kami. Kailangan na rin kasi natin ng mag-generate ng income dito sa farm dahil palaki na rin po ng palaki yung ating bilang ng ating mga alaga. So kailangan na po natin talaga na magbenta para magtuloy-tuloy po yung ng ating pag-aalaga, yung ating tawag dito, para tuloy-tuloy yung ating nakalimutan ko na tuloy yung tawag, basta tuloy-tuloy yung ating pag-aalaga. So tingnan nyo yung mga katawan ng ating mga bibi, nagtutukaan kasi talaga sila. So operation pala, para magtuloy-tuloy yung operation nitong farm dahil nga sa lumalaki na rin, kailangan na rin natin na magbenta para may pambili tayo ng kanilang patuka.